Bagong post ni Alden, may pahiwatig na naman sa relationship nila ni Catherine, mga kasambreros, no? Talaga, nabubuo talaga dito yung yung tao dito, yung mga pahiwatig ni Alden, mga kasambreros, sa kanyang post sa Instagram kagabi. Pero bago yan, ay update muna tayo, mga kasambreros. Si Alden ay parang pumipirma siya dito, no? Bumisita yata siya sa isang sa isang kainan or something na tapos sabi niya ito is 9/12/1986. Hindi ko alam kung bakit ganito. 8:43 PM. Tapos Juan Marie, patambay ulit next time. So tapos pirma ni Sir Alden, mga kasembreros, no? So hindi ko lang alam kung saan to. Naka-white dito si Tisoy. Pwedeng ito yung suot niya doon sa may sa may IME, Wonderful Moments Music Festival, mga kasembreros. Pero yun, hindi ko lang sigurado din kung ito talaga siya or kung doon siya, mga kasembreros, no? Tapos nag-post din dito parang may pinuntahan or parang pumunta ulit si Alden. Hindi ko lang sure kung saan ito, sa may PAWS or sa Philippine Animal Welfare Society niya na advocacy, mga kasembreros, no? Or baka magsa-shoot ulit sila ng Alpha Pro Dog Food, mga kasembreros, no? Kasi nga mukhang matagal-tagal na sila hindi nakapag-shoot ng Alpha Pro Dog Food. So ito yung trainer. So parang kasi dito parang yung trainer, no? Ito yung parang caption lang dito, mga kasembreros. Pero ito po, mga aso, no? Mga kasembreros na hawak-hawak ni Pops Alden at saka ni trainer. So basic and advanced obedience training for Pipoy and Jackie. So yon Pipoy and Jackie. Ito ba yung aso ba to ni Alden? Hindi ko lang din sure kung aso ito ni Alden, no? Na kung paano ipapatrain niya, mga kasembreros. Tapos pasegwihan ko itong umiikot na naman na minayde ni Mayor Mark Alcala, no? Na naka white t-shirt siya. Tapos doon daw sa La Union, ito na naman yung mga delulu, mga kasembreros. Pati si Naybara Lopez, no? Naniwala pala na may Mayor Mark Alcala. Pero hanggat walang umaamin ay ang alam ko kasi yung t-shirt na ito ay ito yung t-shirt ng mga na pag pumapasok ka doon or pumupunta ka sa La Union, mga kasembreros. So 'di ba nung nakaraan ay dito pumunta sina Kath, no? Doon sa La Union niya, mga kasembreros, ng birthday ni Mami Min. Tapos syempre kasama si Justin Benitez. So siguro sina Justin Benitez, no? Na mag-La Union tayo kasi naman ang dami naman nag-LU, mga kasembreros. Hindi lang naman kahit yung kaibigan ko nag-LU sila nung nakaraan, mga kasembreros. Or nag-LU sila. So LU, La Union, 'di ba? Parang tourist spot kasi itong La Union. So kahit sino pwedeng pumunta. So tapos itong t-shirt na ito ay ito yung parang souvenir na mga pumupunta doon, mga kasembreros. So Instagram story ito ni Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So para sa atin, at saka nagtataka ako dito kung hindi naman edited ang picture, ang video, patalikod. Mahilig sila sa patalikod, mga kasembreros, no? Na ito kasi ay Instagram story ni Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. Pero hindi ko lang alam kung bakit nahihiya kapag dito. Parang nahihiya sila na humarap, no, kapag ganito na nasa nasa public, mga kasembreros. So pwede namang iharap nila yung camera. Hindi ko lang alam kung bakit kung hindi edited ang picture ay nakatalikod. So bakit sila nahihiya? Public figure naman siya, no? Pero yun, napansin ko lang na kung hindi edited ang picture, ang video ay talikod, no? Parating likod ang nakuhaan ng camera. So parang ganoon. So pero tayo panatag, no,
At saka hindi naman nagsama sina ano diyan. Tsaka ano yan, tourist spot, no? Ganun po siya. Sikat na sikat ang La Union, mga kasembreros. Yung LU, 'di ba? Yung sasabi ng LU. So kung kaya kapag kahit sino pwedeng pumunta diyan. Kahit sino pwedeng pumunta diyan, mga kasembreros. So kami po ay team Panatag pa rin, no? We are unshakable at saka hindi kami hindi kami credulous sa English term pa. Hindi kami madaling naniniwala o hindi kami naive na madaling maniwala, mga kasembreros. So alam natin ang Kath din at saka syempre, no, hangga't walang umaamin ay ganoon talaga kasi ang picture at ang mga video ngayon ay pwede na rin ma-edit, mga kasembreros. So ano lang, bilang sikat na tourist spot ang LU ay dahil si Mayor Mark Alacay pumunta doon, parang binigyan lang nila ng issue na naman, mga kasembreros. Tapos next item natin, ito, no, si Sylvia Bell, pinost 6 hours ago. Sa edad na 30 pataas o papasok ng 30s, ilan sa mga pinaka kinikilalang actress, no, or actresses ng modernong henerasyon, si Ma'am Kath, si Bea Alonzo, si Nadine Lustre, at saka si Janine Gutierrez or si Ivana Alawi. Pero nakita natin talagang parang totoong edited ko lang picture na ito, mga kasembreros. So nagmumukha siyang totoo, no? Grabe, no? Ang nagagawa na ngayon ng AI. Parang isipin mo talagang parang nagkasama sila sa isang frame, mga kasembreros. Pero edited lang pala ito, no, mga kasembreros. Kung kaya maging mapagmatsyag talaga tayo. Kasi ay po pwede nagmukhang totoo ang hindi totoo, mga kasembreros. Tapos 1 hour ago, no, si Ma'am Catherine, no, pinost siya ni Guardiano Hazaya. So naka-white dito si attorney. Ito pa yung time na spotted siya, no, na nagsushoot sila or nagtatape ng Someone Someday, mga kasembreros. Tapos si Alden, yung kanyang McDo, mga kasembreros, may nag-post dito kagabi sa kanilang TikTok, no? Parang ito yung parang tumatakbo yung kanyang sasakyan, tapos kinukuhaan niya yung McDo ni Alden from the time na doon pa siya sa medyo luma na bahay din po, no? Marami talaga mga luma na bahay dito, no? Sa Laguna, Santa Rosa Bayan, mga kasembreros. So Alden Richards Heritage Themed McDo Branch in Barangay Candulan, Santa Rosa City, Laguna. So this was posted by Agot Channel, no? So yun po. Marami pala talaga, no? Yung lugar pala na yun ay marami talaga ang tawag dito, ang mga lumang bahay, mga kasembreros. So tapos spotted din pala si Alden, no, doon sa may tawag dito, nung after na manood siya or umattend ng block screening ng The Loved One ni Ann Curtis Echo at saka niya Catriona Gray, mga kasembreros. So nasa labas na siya, parang nasa parking, tapos binidyuhan pa siya ng ibang fans, no, kasi nga spotted siya doon, mga kasembreros, kasama si Mama Ten at Laysam at saka yung bodyguard, mga kasembreros, of course, no, na 6-footer yata itong bodyguard niya. 6-footer yung bodyguard niya kasi si Alden ay 5'11" na nga. So kailangan ang kanyang bodyguard ay mas matangkad sa kanya. Tapos ang nito, sige ito muna. Okay, napansin din to ni Donna May 1 hour ago na yung closeness ng Kath din dun sa may bar nga, no, na nagkaroon sila ng mini celebration ng victory party ng Hello Love Again, mga kasembreros. So very close to each other, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So yun, ito yung time na parang tumagay nga sila, no, na tumagay sila ng isang tagay. Tapos parang socialization, mga kasembreros ba. Tapos ay pinainom agad ni Alden si Kath ng tubig, no, para sa pinainom niya agad ng tubig, mga kasembreros, kasi baka malasing si attorney. So i-flash ko na rin ang video nito
for how many times na mga kasambreros, no? So na-post ng kagabi ni Donna Milandicho, mga kasambreros. Tapos si Ken, pinost niya to kagabi, mga kasambreros. Hindi ko alam kung bakit na parang late siya nag-post. 4 hours ago, his smile is so contagious that every time you see him smile, mapapasmile ka rin ng di mo namamalayan. So sabi dito, tapos si Ken, mga kasambreros, no? Tapos si Alden nga, na nung time na blessing ng McDonald's ni Alden sa Santa Rosa Bayan. So talagang lalo na pag yung tawa ni Alden ay parang Chaco, parang yung humahagikik talaga siya. Tawang mayaman, sabi ng mga tao, mga kasambreros. Tapos yung hungry pita niya sa Bulacan, mga kasambreros. Tapos to Zamboanga, no? So nag-open na rin, mga kasambreros. Ang hindi ko lang din sure kung yung mga franchise ba na to ay dito sa kanya, kasi 'di ba may mga ibang franchises din na ng Hungry Pita, mga kasambreros. So dito ay nag-launch na or nag-open na yung The Hungry Pita sa Zamboanga, sa SM City, mga kasambreros. So ang kauna-unahang branch, Zamboanga City, mga kasambreros. So yun, pinakita nila yung kanilang area doon, no, na The Hungry Pita sa SM din po, mga kasambreros. Palagay ko iba yung iba rin yung franchisee nito, mga kasambreros, kasi by branch lang siguro ang kinuha nila or ang parang ginagawa nila. So yun, naisip ko lang, mga kasambreros, no, na hindi lahat ng Hungry Pita na branch or na ay si Alden yung may-ari, mga kasambreros. May mga times din siguro na hindi siya yung may-ari, no, mga kasambreros and mga Kathinatics. Tapos major item tayo, ayun. Alam niyo yung katahimikan ng Kathleen ngayon ay ito yung sasabi ni Alden, mga kasambreros, na he wanted a private and peaceful relationship, no? Private and peaceful private life is a peaceful life, mga kasambreros. So kumbaga pa, kasi sabi niya dito kagabi, say less, na ibig sabihin ay wag na tayo masyadong maraming sabihin. Kumbaga pa, tikom ang ating bibig, quiet lang tayo. Kumbaga pa, secret lang, or no more words to say, no? Kasi nga say less, mga kasambreros. And yun yung kanyang gusto, no? Kumbaga pa, pasikreto lang, mga kasambreros. So say less, no, sabi ni Alden. Tapos yung picture niya dito, nung time na umattend siya, nasa kotse siya, no? Tapos umattend siya ng premiere night ng The Loved One, mga kasambreros. So ito yung kanyang suot, no? Dark brown, at saka naka-glasses si Tisoy, mga kasambreros. So talagang talagang igop-igop, and ito yung gusto niya, no, yung dito yung tahimik, no, pero peaceful, at saka may peace of mind, no, merong dito merong kapayapaan, merong kumaga pa yung mental sanity, no, mga kasambreros, ay andoon. So yun yung kanyang gusto, mga kasambreros. So kasi kapag maingay, pag marami ang nakakaalam, ay marami ang makikialam, mga kasambreros. So ganoon siya, no. Kasi nga kapag marami ang nakikialam ay medyo magulo ang paligid, mga kasambreros. So kung tahimik lang, para mas masaya, at nagkakaroon ka ng inner healing, inner satisfaction, mga kasambreros. Tapos next item, so team panatag pa rin tayo, mga kasambreros, and abangan nyo yung next item or next vlog natin. So matutuwa rin kayo doon, mga kasambreros. So good news din yun para sa mga Kathinatics. So yun po, no. Dito continue lang tayo, no, sa ating item, no. Next item tayo, mga kasambreros. 11 hours ago, nakaka-intriga. OMG, yan na ba yung ka-date ni Kath sa Valentine's? Nakita niyo ba kung sino ang nag-picture kay Kath? So tapos ang dilim, no? Ang sabi ng mga nag-comment dito, ang dilim. 226 likes, so tapos 12 comments. Pero 11 hours ago pa yan, mga kasambreros. So sobrang dilim sa salamin, mga kasambreros. Wala tayong makita, no? May flowers dito si attorney. Tapos naka-red siya, no? Naka-red roses din yung, or red roses din yung kanyang
hawak-hawak mga kasembreros. Kahit hindi natin makita, no, ay okay lang mga kasembreros. Siguro isa sa mga glam team ni attorney itong nag-picture sa kanya mga kasembreros. Pero yun, no, team panatag pa rin tayo sa Cathnatics mga kasembreros. Tapos ito 23 hours ago, pinost yung picture ni Alden, no, na may kakulitan, at saka ito pa rin siya, no, sa producer of concert, no, Alden Richards, no, posted by Aldenizer. So yun, sabi rin ni Maven, no, ito yung time na kasama niya yung mga producer ng IME, Wonderful Moments Music Festival mga kasembreros. So nagulatan ako kasi parang iba yung kanyang suot, no. Nevertheless ay let's keep it as it is, no. Tapos ito 41 minutes ago, ang ganda ng pinost ni Ma'am Donna May dito. Matchy outfit with black sunglass, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards, no. 43 minutes ago, tapos 41 minutes ago, tapos 73 likes. Tapos matchy sila, no, ng pantulog. Hindi ka pantulog yata ito. Pero hindi, may glasses, may shade sila mga kasembreros. Pero nilinaw ko edited lamang po ang picture na ito. Hindi po ito totoong picture mga kasembreros. So tapos natutuwa ako dito mga kasembreros, no, kasi maraming comments dito sa pinost ni ni Donna Milandicho, no, na kanyang edited picture. Sabi ito ni Larny Nagalcacho, yes naman, bagay na bagay sa dalawa. Sabi niya, no, natatawa ako dito sa isa. Sabi niya, si Clarice Tropicales, sabi niya, no, mas bagay si Catherine kay Ruru Madrid. Nagulat ako, sabi ko, anong connection ni Ruru Madrid kay Catherine mga kasembreros, no, na parang hindi mo isiping magiging sila kasi nga may nobya na si Ruru Madrid, no, si Bianca Umali. So sabi ni Marilo Anarcon, bagay na bagay deal, sabi niya. Bella Ariola, yes, Kath, then pa more. Rosalie, naman, bagay na bagay sila. So marami ito, no, hindi ko na ubusin yung comment mga kasembreros. Kasi nga sobrang dami nila. Tapos next item natin, dito ko nalaman, no, umattend din pala si Sanya Lopez nung dito Loved One premiere night nina Ann Curtis at nina Jericho Rosales nga, no. So napasegwihan ko lang, dumaan lang sa feed ko mga kasembreros na umattend pala si Sanya Lopez, no, ng The Loved One premiere night. Akala ko sa Alden, pero syempre, no, hindi sila magkasama ni Alden Richards mga kasembreros. So siguro mas nauna si Alden or mas nauna si Sanya. So ganoon po mga kasembreros. Now there's nothing close, there's no personal contact or attachment or something na romantic kina Alden at saka Sanya Lopez mga kasembreros. So hindi po sila wala po silang mutual agreement or mutual understanding mga kasembreros, kasi nga Kath din lang ang sakalam. Tapos 14 hours ago, Mayda Basilio, sino ang tunay na reyna ng primetime, yung hindi lang sa ratings? Si Catherine Bernardo ba, Andrea Brillantes, or Jillian Ward? So para sa inyo, sino? Ang daming likes, 2,700 likes or reactions. So Jillian Ward, GMA TV5, si Andrea Brillantes, Catherine Bernardo, ABS-CBN. So para sa inyo, sino, no? So sa primetime kasi hindi gaanong si Ma'am Catherine, hindi siya gaanong hindi siya gaanong binababad sa primetime. Unlike kina Coco Martin, no, kina yung Frances, basta hindi siya gaanong sa primetime. Kung pa hindi siya gaanong gumagawa ng teleserye. Yung sa kanya ay tulad nito, series, no? Tapos yung mga dati, no, marami pa lang mga kasunod ng Kathniel days pa, no, ng ng prime time. So kung pagalingan din naman ay lahat naman sila magaling mga kasembreros. Pero when it comes to box office, yun, si Ma'am Catherine talaga ang number 1 mga kasembreros. So talagang talagang walang dadaig
kay phenomenal box office cinema queen. Tapos last item natin, nagulat ako dito, no? Pasegwihan ko to mga kasembreros. Si Nico Volchico at saka si Alden pala, no? Nagkakilala na pala sila dati pa. Medyo throwback ito mga kasembreros, no? Magkakilala na pala sila dati, no? Sa Netflix. Parang umattend sila ng ng pelikula or premiere night ng pelikula ni Chris Hemsworth, no, sa Netflix Philippines. Nico Volchico plays correspondent for a night and interviews co-star fans Alden Richards, Ma Salvador, Miles Ocampo, Khalil Ramos, and more. Extraction 2. So ito yung kanilang ginawa, no. So nagulat ako kasi 'di ba sa BYD ay magkakasama sila sa triathlon mga kasembreros. Nagkaroon ng red carpet dati. Ang pelikulang Extraction 2 ni Chris Hemsworth mga kasembreros. So andito rin sina Jane De Leon, Derek Ramsey, Bianca Umali, Elijah Canlas, Prince de Guzman, and of course, no, si Nico Volchico mga kasembreros. So nagulat ako si Nico yung naging reporter, no, naging correspondent. Tapos parang 2023 pa yata ito mga kasembreros na nagkaroon ng premiere night, red carpet, sina Chris Hemsworth mga kasembreros. So yun, nakakatuwa lang kasi magsasama nga sila ulit sa BYD sa Ironman sa Davao City mga kasembreros, sa Davao, ng kanilang triathlon event. Alright, so yan lang actually sa ating Kath Den items mga kasembreros, na wala pa tayong dumbbell update. Pero tatry kong play itong sa Netflix, no, kung hindi siya ma-copyright. Pero pag hindi ko ma-play ay copyright siya mga kasembreros. So tapos try ko rin i-play itong mga videos na iba kung gusto niyo pong panoorin mga kasembreros. Tapos panoorin natin at pakinggan of course ng salita ng Panginoon na sobrang ganda. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Okay, so we're here today. I cannot believe I'm about to talk to Chris Hemsworth. I'm so nervous. Hi Chris, welcome to the Philippines. Thank you. Next to the Philippines, you send me to the wild with the microphone saying Netflix. Let's see what happens. I'm gonna practice with other celebrities to ask other questions because it's the first time I do this. What's up, brother? For sure, the best looking guy in the Philippines. Alden Richards, ladies and gentlemen. Hello, what's up, guys? You watch Extraction 1, right? I did. What are you expecting from Extraction 2? First, more action, more on the emotional side of the character. What are you most excited about tonight? Of course, to see in person Chris Hemsworth. How do you think Extraction 2 will inspire you in your character as Darna? Oh, I think it's more about how you help yourself and other people. What do you like best from Extraction 1 and what you want to see from Extraction 1 in Extraction 2? Sorry, complicated questions. Extraction 1 had really awesome, crazy shots that we've never seen before in action. Remember that scene where the camera went all the way to the one shot. So I'm expecting something that's even crazier. Well, it's got to be bigger than the first one. That's the only way you beat the first one, right? The sequel has to be bigger, more action, and that's what they promised. There's going to be more action. Are you a big fan of action movies? Yes, I am, especially now that I'm preparing for an action show. I'm doing all of the research that I could. You have an upcoming movie in Netflix, right? It's already out. Yes, It's already out. and number one right now. happy na top 1 kami. We're gonna interview him. We have to interview that guy. Look at that. He's so prepared for the movie, he speaks Extraction. This guy is literally Extraction. Can you show your guns? Because those are legit guns. Dude! Sobrang solid ng ating Word of God mga kasembreros. Title pa lang, matibay na. Bato at kanlungan. Psalms 31 verse 3. For you are my rock and my fortress. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. So, ang you dito na tinutukoy mga kasembreros ay si Lord, no? Siya ang ating bato at kanlungan. Sa isang tahanan or sa isang building structure mga kasembreros, kapag ang isang gusali, ang isang bahay, ang isang
infrastructure in general, kapag gawa po siya sa bato, ay matibay, no, mga kasembreros, kumpara mo sa mga kahoy or kawayan or ano man dyan na light materials, mga kasembreros. So mas matibay syempre kapag gawa sa bato, no. Si Haring David, ang kanyang pagturing kay Diyos or kay Lord, mga kasembreros, no, sa Diyos Ama, ay bato, no. You are my rock, you are my fortress, no, kanlungan, mga kasembreros, or shelter na matibay, hindi siya natitinag, hindi siya magigiba, mga kasembreros, bagkus ito nga ay gawa sa isang matibay na material. So ang bato, mga kasembreros, so ang bato na tinutukoy natin dito ay po pwedeng refer, no, or tumutukoy kay Lord Jesus Christ, the rejected stone, mga kasembreros, and yet he becomes the cornerstone. So siya yung pinaka-pundasyon, pinaka-haligi, pinaka-primary na post, mga kasembreros, or chief cornerstone. So yun siya, no, si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ng simbahan, ng universe, and sa lahat-lahat, mga kasembreros, Jesus Christ is His name, no, the Messiah. May fortress. Ang fortress ay isang lugar, no, na matibay, mga kasembreros. So yun siya, no, and sabi niya dito, therefore, for your name's sake, lead me and guide me. So grabe, no, ganito ka-close, mga kasembreros, si Haring David kay Yahweh, no, kay Lord, kasi nga ay parang nakipag-bargain siya. Hindi naman yung bargain na ano mo ko, gabayan mo ko para sa pangalan mo, para dakilain ko ang pangalan mo, 10 ng aking sambahayan, 10 ng aking mamamayan, 10 ng Israel, mga kasembreros, at ng buong kaharian na aking nililid. Kasi nga si Haring David ay hari sa buong Israel, no? Kumaga pa, he was the president or the prime minister of the country of Israel, mga kasembreros, as appointed or anointed by God Himself. So sabi niya, gabayan mo ko, no, at saka i-guide mo ko, no, para sa iyong pangalan, no, para sa kadakilaan, para sa kapurihan, para sa kumapa sa ikakasikat pa or kumapa-popularize ng kanyang pangalan, mga kasembreros. So as simple as that. So kumaga pa, kasi it was God's purpose, no, na si Haring David po ang magiging king ng Israel, mga kasembreros. And may nabasa ako na grabe, sobrang touching, mga kasembreros, no, yung parang thought na binigyan niya doon sa kay Haring David bago siya maging hari, no, bago niya matalo si Goliath. So yung preparation pala ni David ay in secret. Okay? Kasi ano siya, 'di ba? Yung kanyang kasama lang yung mga tupa. Tapos yung mga leon, kapag yung mga mababangis na leon ay kinakain yung nilalapa yung kanyang tupa or inaatake ng mga leon ang mga tupa ni David, no, ng batang David, ay pinapas lang niya ito, no, nilalabanan ni Haring David. So yung process pa nalayo, yung pagbabantay pala ni David ng tupa at saka pagtatanggol niya sa tupa, mga kasembreros, or sa mga sheep, ay hindi lang pala basta-basta ganoon, no? It's not just survival. It was God's preparation for him to be the next king. Grabe, no? It was the preparation for him to defeat, no, Goliath, mga kasembreros. So kasi no, he was just a boy, no, a shepherd boy, mga kasembreros, si Haring David or si David, no, at that time. So sino mag-aakala ng isang pastor ng tupa, isang tagabantay lang ng tupa ang makakatalo sa kinatatakutan ng buong Israel, no, yung Philistine na si Goliath. So grabe, no, alam nyo kung medyo na-touch ako, medyo na-strike talaga ako doon, mga kasi nabasa ko na no, yung pagtatanggol ni Haring David sa kanya mga tupa laban sa mga leon, it was not just survival, mga kasembreros, no, talagang yun po ay part ng kanyang training, kumbaga pa, no, part ng process ng Panginoon ng kumapa he was trained in secret, no, so that God will show victory in public, mga kasembreros. So ganoon po parang tinrain siya. Grabe, no, si Haring David, mga kasembreros. So tinrain siya sa tago, no, pero ang victory niya ay nakita ng maraming tao, ng mga Philistines, ng mga Israelites, mga kasembreros, and even si Haring Saul na nandoon mismo na sa laban, na nakita, no, kung paano talunin ni David, ng batang David, si Goliath na kinatatakutan. Grabe, no, kapag nandyan si Goliath, nanginginig sa takot ang mga tao.
because he was a trained and veterano, no, veteran mga kasombrero sa labanan. But walang-wala, no, kumbaga si David na bata, because God was with him, pinagtanggol niya at saka pinaglaban ang pangalan ng Panginoon, no, nandun siya mga kasombrero si pinaglalaban sa pangalan ni God, no, kung kaya siya nanalo mga kasembreros. Grabe yung yung pagkapanalo na iyon mga kasembreros. So Psalms 31 verse 3 is a profound verse that conveys hope, trust, and guidance. It speaks to the assurance that God provides as a protector and a leader in our lives. It emphasizes that God is not merely a passive bystander, but is actively involved in guiding us through life. So hindi lang siya yung dumadaan lang or tambay lang na nakatingin lang sa atin, no? Nag-involve talaga siya, no? Meron tayong connection, meron tayong relationship mga kasembreros sa ating Panginoon, no, sa buhay natin in general. So tayo lamang ay dumulog, tayo lamang ay manalangin, magtiwala sa Kanya mga kasembreros at gawin ang Kanyang kalooban, ay He will be our protection, He will be our guide mga kasembreros, He will be our leader, no? Sabi dito ni Haring David. When the psalmist refers to God as my rock and my fortress, it represents a sense of security and stability. It is in a world full of uncertainties and challenges, relying on God as our stronghold is essential. So kasi nga, di ba, yung mundong ito walang kasiguraduhan. Sabi nga ni Pastor Bong Saking, maaring wala tayong ipagmayabang mga kasembreros, no? Sabi niya, sumakit lang yung tiyan mo, tapos nagpa-check up ka, may cancer ka na pala, no? So, kung wala tayong pwedeng ipagmayabang mga kasembreros, anything can happen sa mundong ito. Masama man o mabuti na pangyayari mga kasembreros. Kaya dapat tayong manalig sa Panginoon at magpakumbaba always and always, no, sa ating buhay sa Kanya. This verse points to the importance of recognizing God's power and sovereignty over our lives. It serves as a reminder that we are not alone in our struggles, and that we can seek refuge in Him. The phrase "for my name's sake" indicates that God's guidance is rooted in His character and nature. So yun nga, no, talagang yung nature, character na ng Panginoon yun. He is the rock, He is the most solid, the strongest foundation, the strongest and endless foundation and protection mga kasembreros and leader na dapat nating pagtiwalaan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng season ng ating buhay hanggang sa kabilang buhay mga kasembreros, because that's who He is, no? He is God and we are just human beings. So we trust Him, not that we should trust ourselves mga kasembreros. So the phrase for the indicates siyon siya mga kasembreros, no? By calling upon God for direction, we express our faith in His ability to lead us effectively. So yun nga, no, kasi tayo at times ay hindi tayo perfecto. So may mga times talaga na nagkakamali tayo, nadadapa tayo, natitisod tayo, ang plans natin, ang choices natin ay hindi perfecto. That is why we trust the one who is perfect, who is eternally perfect mga kasembreros, at wala po siyang palya, walang mintis mga kasembreros. So that is God. So next, lead me and guide me conveys a request for direction. It is not just a passive acknowledgement of God's presence in our lives, but an effective invitation for Him to take the lead. So kung parang sa isang pamilya, sino ang leader? Dapat ang tatay mga kasembreros. So tapos ang tatay naman, ang pinaka-leader niya talaga ay si Lord mga kasembreros, yung guidance, yung wisdom, yung direction, yung protection, yung yung trust niya mga kasembreros ay nauna sa Panginoon, no? Tapos pangalawa lang sa kanyang asawa, for example. So ganoon siya. Ang nangyayari kasi kapag we give our full trust or complete trust mga kasembreros sa ating asawa, at wala sa Panginoon, ang nangyayari kapag nagkamali ang asawa, nagkamali ang parehong mag-asawa mga kasembreros at wala ang Diyos, so minsan ay nag-aaway, nagsisisihan, wala yung forgiveness, wala yung humility sa kanila because yun nga, no, wala si Lord sa kanilang gitna. So dapat sa anumang relationships mga kasembreros, ang pinakagitna dapat ay ang ating Panginoon, lalong-lalo po, no, sa kanyang piniling simbahan mga kasembreros. Kasi yun nga, no, yun yung disenyo. Kumaga pa yun yung pinaka
disenyo, pinaka-structure. Si God first, tapos ang pamilya, ang tahanan, ang tao, no? So kung kaya ang pinakaunang commandment nga, I love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, at saka mahalin ang ating kapwa-tao kagaya nating sarili. Hindi inuna ang tao, bagkus pangalawa lamang, because yun nga, no? Diyos siya at saka tao lamang tayo. One of the most significant lessons from this verse is the importance of seeking God's guidance in our lives. It is easy to rush into decisions without seeking His input by taking time to pray and reflect. We allow room for divine wisdom. So yun nga, no? Kapag tayo po ay kapag tayo po ay nananalangin, we should take time. Okay? Dapat naglalaan tayo ng panahon, ng oras, mga kasombrero, sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, kasi sa kanyang salita, sa panalangin ay dyan po mag-i-instruct, no, ang ating Panginoon. And sometimes, no, gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng mga individuals like yung kapatid, asawa, anak, magulang, kapitbahay, pastor natin or kasamahan sa simbahan, mga kasombreros, para ma-remind tayo na ito dapat gawin, ito dapat ang gawin, ito dapat ang gawin. So ganoon siya, mga kasombreros, kasi may mga times talaga na nagkakamali tayo, but ang Diyos natin ang magpo-provide sa atin if we pray to Him. So kung hindi tayo nagpe-pray, ang tendency ay pag nagkamali tayo, mas lalo tayo malulugmok because we don't trust God, mga kasombreros, in the first place. Alright, sinawas ng Word of God, ha, nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no, pag-asa, mga kasombreros, at gagawin nating pinakamatibay na bato at tanggulan at kanlungan ang ating Diyos sa langit. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, no, the chief cornerstone, with the companionship of the Holy Spirit, we pray. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po.